Okay, mga stories meron tayong isisingit ko lang to. Gusto ko lang ilagay dito, no. Kung napanood niyo yung huling video, no, natin tungkol sa BTAC segment, yung sa Boy Easy Garage. Alam niyo may isang bayan nagreklamo, nag-down siya ng 60K, di ba? Nangako babalik siya after 2 weeks, no, na para bayaran niyo ng mga balance niya ng 150K. Pero dahil nawalan siya ng trabaho, hindi siya nakatuloy. Okay? Inuusap niya yung maayos na seller, pero ang sagot kasi sa kanya, no, forfeited daw ang 60K. Okay? At umabot sa point na nireveal yung Bitag, no, na walang umanong business permit ang garahe at may closure order na. Okay? So mga stories, may nag-comment sa akin dito, no, at basahin na lang natin, no. Ito galing ito kay Richard Paxson, no. Sabi niya dito is, buyer showed real seriousness with the sale that such that he even gave a DB of 60K. Buyer committed to come back with the remaining balance of 150K in 2 weeks. Hindi na concern ni seller ang life issues ni buyer. Thus, kung hindi na kukunin ng buyer yung sasakyan, tama lang na technically forfeited na yung DP. Oo, nakakalungkot pero ganun talaga eh. At mayroong may pangabol siya yung comment. Sabi niya, walang commit yung business permit dito. Ibang issue yun. Focus tayo on the main issue. Hino-hold niya ni seller yung unit for 2 weeks as hindi na siya nag-entertain ng mga ibang buyer kasi nga nag-commit na yung buyer na kukunin niya. Tapos ngayon babalik yung buyer, gusto yung bawiin yung buong 60K. Hindi pwede yun. Okay. Mga stories, no, gusto ko lang I would like to thank, no, kay Sir Richard, no, sa comment nito, no. Bakit? Kasi balik naman yung punto niya on the surface, okay? Naintindihan ko yung opportunity loss, no. Totoong in-order naman yung sasakyan. Totoo na posibleng may ibang bumili sana kung 2 weeks na yun. Okay? Pero ito lang yung isang malaki may mga butas at ang logic na ito pagdating sa batas at patas ng pagnenegosyo. Well, diretsuhan tayo dito, ito na. At saka himay natin itong issue na to. Una, yung reservation fee at saka yung earnest money. Okay? Pagka yung between the reservation fee at saka yung earnest money, which is yung down payment, di ba? So Richard, no, may malaking pagkakaiba sa batas ng reservation fee at down payment. Okay? O yung earnest money. Okay? Ang reservation fee ay para na ibinibigay para i-hold yung unit. Okay? Karaniwan, mga stories. Sir, no, ito ay maliit na halaga, which is yung 5K to 10K, di ba? At ang malinaw nakasulat sa resibo na non-refundable. Kung if ever umatras yung buyer, okay? Ang down payment, ito yung, which is yung earnest money, na 60K, okay? Na 60K, 60,000 pesos, na ay ibinahagi na kabuuang presyo sa sasakyan, okay? Nagpapakita ng intention to buy. Okay? Kapag umatras ang buyer na walang malinaw na kontrata na nagsasabing forfeited ang buong down payment, hindi automatic na kukunin ng seller ang buong halaga. Bakit, Master? Bakit? Kasi ang batas natin, which is yung civil code, di ba, ay laban sa unjust enrichment. Okay? O yung pagpapayaman, which is pabaling pagpapayaman na walang sapat ng dahilan. Yes, may opportunity loss ang seller dahil na-hold yung unit in 2 weeks, di ba? Pero Sir Richard, no, worth 60,000 pesos. Worth 60,000 pesos ba ang danyos ng 2 weeks na pag-hold ng isang lumang sasakyan? No, hindi. Kasi kung nagbayad siya ng garahe, ads, o naantala, pwede kang mag-deduct ng reasonable amount para sa danyos. Pero hindi mo pwedeng ibulsa ng buo ng 60,000 nang walang dokumentadong kasunduan. Okay?
Pangalawa, ito yung importansya nito sa kontrata, no? This is yung mga contracts. Sabi mo, technically forfeited yung DP, yung down payment, di ba? Sir, ang negosyo walang technically, kung walang literally ang nakasulat sa papel. Okay? Pinakita niyo ni yung sa bitag, yung sa TV screens nila, na pinirmahan yung buyer, ang nakalagay lang is as is, where is basis. And I will not hold Boys AC Garage liable for issues/defects. Walang nakalagay na if buyer defaults the 60,000 DP is forfeited. Ba? Walang nakalagay dun. Kasi kapag walang malinaw na kasunduan, hindi pwedeng invento lang ang rule. Ang seller na professional, alam dapat ito. Okay? Kung gusto mo ng forfeit, ipipirma mo bago mo tanggapin ng pera. Pag hindi mo ginawa yan, kailangan mong ibalik ang pera. Bawasan man ang danyos, pero hindi 100% forfeiture. Okay? Pangatlo, ito lang medyo walang connection sa sa sinasabi mo na wala kang connection sa business permit. So, mali ka dito, okay? Sabi mo walang connect sa business permit at ibang issue yon. Well, Sir Richard, diyan tayo magkakaproblema dito. May malaking connection kasi dito. Bakit? Kasi kung walang business permit ang isang garahe, ibig sabihin, nag-ooperate siya ng illegal. At kapag nag-transact siya sa isang entity na walang legal personality o which is yung permit, o para mabenta sa lugar na yun, questionably voidable ang mga kontratang pinapasok nila. Paano ka magpapatupad ng forfeiture? Ang forfeiture rule bilang isang lehitimong negosyo mula sa mata ng LGU, which is yung DTI, ay hindi ka pala rehistradong negosyo doon. Paano ka magbibigay ng resibo? Paano ka magbabayad ng buwis ng 60,000 na ibinusa mo? Consumer protection ang pinag-uusapan natin. Ang pag-require ng permit ay para maiwasan ang mga seller na gumagawa ng sarili mong house rules na pabor lang sa kanila. Kaya ang permit ay nasa gitna ang usapin nito. Pangapat, yung tunay which is yung tunay ang makataong pangnenegosyo. Sabi mo, nakakalungkot pero ganun talaga eh. Mga stories hindi dapat ganun talaga ang yung ganun talaga card, di ba? Ang 60,000 pesos ay hindi napupulo sa kalsada. Nawala ng trabaho yung tao. Siyang lumipat ng sinabing hindi niya kaya. Ang matinong negosyante ay makikipag-compromise. Sir, na-hold yung 2 weeks na ang unit. Ibabawas ko yung 10,000 para sa perwisyo. Ibabalik ko sa iyo ang 50,000. Yan ang patas. Pero yung pupulsa mo ng 60,000 ng buo, tapos kinabukasan binenta mo ulit yung sasakyan sa iba ng full price. Ano yan? Double income na yan eh. Luging-lugi yung taong nawala ng trabaho. Ang tawag doon, panlalamang. Masters, hindi tayo anti-seller dito. For your information, sir, hindi ako anti-seller. Baka sabihin nyo, hindi ako anti-seller ako. Hindi ako ganon. Ang opportunity loss ay seller ay totoo at dapat respetuhin. Kapag nagpa-hold ka ng unit, may permission talaga yun. Pero ang batas at ang pangnenegosyo ay dapat may balance. Okay? Ang perwisyo sa pag-hold ng sasakyan ay ng 2 linggo ay hindi nakakalaga ng 60,000 pesos, lalo na kung walang malinaw na kontratang pinirmahan ng sasabing non-refundable ito. Tsaka yung pa sa issue ng business permit, ito yung nagsisilbing protection ng mga mamimili. Kapag walang permit yan, walang panuntunan, kapag walang pamuntunan yan ang mamimili ang laging talo dito. Kaya sa mga sellers dyan, kung gusto nyo protektahan ng negosyo nyo laban sa mga joy reservers at bogus buyers,
ayusin nyo ang papeles ninyo. Gumawa kayo ng malinaw na reservation agreement at ipapirma nyo. Huwag nyo idaan sa laway. Huwag idaan sa mga parang verbal. Huwag yung idaan yun, okay? Sa mga buyers naman, huwag magbibitaw ng malaking halaga, which is yung 60K, for example, yun, di ba? Na walang nakasulat kung ano ang mangyayari kung sakaling hindi kayo makakatuloy. Protect yourselves, di ba? Kung gusto mo ng open naman ako. Kung gusto mo mag-comment na lang kayo dito, okay? Kung ano yung masasabi nyo rito, okay? So, yun lang yung aking in-address ko lang para sa iyo. Okay? So, as always, mga stories, thank you and have a great number of stories.